Maulan na umaga mga friendship. So for today's video is na yan na po at nakapag-video ako ng araw na sobrang maulan talaga. Siguro mga 4 o 5 araw na hindi talaga nagpapakita si Haring Araw at laging panay ulan lang talaga ang nangyayari. At yun ngang anak ko nagre-request na maligo daw sila sa ulan. Kaya lang hindi na lang talaga ako pumayag kasi medyo kumikidlat-kidlat ng mga araw na yan. At saka iba na talaga yung panahon ngayon pag maligo ka ng ulan. Ako, pneumonia nga abutin mo. So yun, hindi na ako pumayag. Di nga nag-uulan, 'di ba? Ewan ko ba to sa isang to at parang naambunan yata yung bunbunan nito at bigla namang naghugas. So, ayun nga, nakita ko siyang naghugas sa kusina. Tapos, ayun, naisip ko, i-video ko kaya to kasi minsan-minsan lang naman to nangyayari eh. Tapos, ang una, hindi niya ako napansin. Tapos, yung napalingon na siya, binibiro ko na kung anong nangyayari sa kanya at baka may lagnat siya at bigyan niyang naisip na maghugas. So, ayun, tatawa-tawa at pa iling-iling pang nalalaman. So, yun ang at fast forward, ayun, lumabas na rin si Haring Araw at nagbalik eskwela na yung mga anak namin. So, ilang araw din silang walang pasok kasi nasususpended yung klase dahil nga sa ilang araw din pag-uulan at nagbabaha din sa ilang lugar. So, yan at tumatakbo yung anak ko papalapit sa akin. Tuwang-tuwa nung nakita ko, sinusundo ko na sila. Tapos, ayun naman tong asawa ko, napag-utusan ng atin niya na bumili ng bigas para sa lola namin. So, isang sakong bigas yan, parang 50 kilos po yung dala niya nung araw na yan. At ayun na nga, at nahihirapan din siyang kargahin yung bigas kasi medyo mabigat at yung anak naman niyang makulit ayan sumakay pa sa motor pinagsasabihan niyang bumaba at baka nga matumba naman yung motor may bigas pa namang mabigat baka madisgrasya yung bata. So, ayan, at binidyohan ko siya habang binubuhat niya yung bigas papunta doon kina lola para ibigay na yung bigas. So, sabi nga nila, bahala na kung walang ulam, basta ang importante may bigas. So, ayan na at binigyan na ng bigas yung lola nila. Galing pala yung bigas doon sa atin niya. Yung atin niya nagbibigay dito ng bigas sa lola niya, pati doon sa kanila. Tapos may konti pa yung, may konting paayuda pa. So, sana all. So, ayan na nga, sabi ng lola niya, ipasok na doon sa loob at yan, in-interview muna ako ng lola at kay kanino daw galing. Kunwari pa si lola hindi niya alam, charot. So at dahil nakatanggap na si lola ng ayuda, ayan, nag number 4 na dyan sa gilid. So ayan, kwento-kwento muna ng konti. Tapos yan, lumabas na si mayor at nagpabigay na ng ayuda. Sana all. So, bale, sukli po yan ng pera na ibibigay sana kay lola. Ang utos ng atin niya is bilhan daw muna ng bigas bago ibigay yung sukli. So, ayan, nakatanggap si lola ng sukli. Tapos, ito si lola kasi medyo malabo-labo na rin yung mata niya. Pero, pagdating sa pera, naaaninag naman ni lola yan kasi sa kulay. Pero, minsan nalilito siya. So, ayan, binilang-bilang pa ni lola. At saka, nakakabilib kay lola 91 years old na yan. Tapos, kitang-kita pa niya yung pera. Minsan nga lang, nalilito siya sa 100 at yung isang libo. Pero syempre kami naman yung kay lola nag-a-assist. Tapos sabi niya ilalagay na niya sa wallet niya. Tapos sabi niya parang bibilangin niya daw ulit at baka nagsobra daw. Sabi ko sana all nagsobra ang pera. So, ayan, binilang-bilang uli ni lola. Tapos sabi niya, tama naman pala ito Basta mayroon ayuda salamat sa grasya, sabi niya. At pagkatapos kay lola, kinahaponan, ayan, nag-grocery naman kami. So, medyo matagal-tagal na rin. Mga siguro 2 linggo na o 3 linggo na kami hindi nakapag-grocery. Kaya, ayan, pumunta na ako doon sa grocery store kasi yung mga baon ng mga bata, tapos yung mga sabon, kung ano-ano pa, kape, Milo, gatas, lahat na halos paubos na yung stocks namin. At bago pala ako pumupunta sa grocery store, kunwari, naglilista ako ng mga bibilhin ko para pagdating doon, yun lang yung dalaputin ko. Kaya lang, pagdating ko doon, nawawala na ako sa sarili ko. Charot. So, pagdating ko doon, kung ano-ano na yung nakikita ko, minsan yung nadadampot ko, hindi ko naman kailangan. Pero, syempre, kinakain pa rin. Kaya lang, kung iisipin mo, hindi talaga siya yung top na priority. Ewan ko ba kung ako lang ang ganyan, pero hanggang ngayon naman is pinag-aaralan ko talaga yung pag-aano talaga kung ano lang yung nakalista, yun lang yung bibilhin. So, yun yung struggle ko rin. Kaya lang, minsan, pag pumupunta ka sa grocery store, minsan gusto mo talagang bilhin lahat. Kung kaya lang talaga ng pera, why not, 'di ba? Kaya lang, 'di ba, may budget tayo, may sinusunod tayong budget. So, ayun na nga, nagpapasalamat pa rin ako kasi may pangbili kami. At pagkatapos mag-grocery, mga 5:00 na ng hapon, napunta naman kami dito sa Diversion Road kung saan may nagtitinda
nagtitinda ng mga coffee, yung mga latte-latte. So yung anak ko kasi panay ang sabi, Mama, gusto ko ng Oreo latte, yung ube latte, strawberry latte, kung ano-ano pa yung latte-latte na yan. So nasasarapan din naman ako sa tinitinda dito kasi masarap naman talaga yung pagkakatimpla niya. Depende lang yun sa na-order mo. Pero maganda din yung lugar at yung tanawin kaya sold na sold. So kinagabihan, same day, nandito naman kami sa may syudad kung saan ayun na nga at napag-usapan namin kumain sa labas at minsan lang naman to. Kaya lang nung pumunta kami doon sa paborito naming restaurant, ang dami-daming tao. Kaya yun, napadpad kami dito sa lugar na to. So yun lang naman ang mga ganap for today's video. Thank you for watching. Bye!